Samantala, pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa posibleng epekto ng matinding init gaya ng heat cramps o heat stroke. Alamin ang ilang tips ngayong tag-init sa report ni Sheila Natividad. Sumasakit na rin ba ang ulo mo sa init ng panahon? Relate kasi dyan ang delivery rider na si John na maghapong nasa initan. Kwento niya, bukod sa hindi komportable ang panahon ngayon at maalinsangan, hindi na rin maganda ang mga nararamdaman niya sa katawan. Pag mainit po, ginagawa na lang po namin, sinisilong po. Medyo nakakaano rin po yung init, nakakahilo, pero kailangan lang po, lagi may baon pong tubig. Ang ilan naman sa mga sakit na maaaring maging epekto sa iyo ng matinding init ay ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kapag nababad ng matagal sa matinding init. Ayon naman sa ilang mga eksperto, pinakamatindi rin kasi ang init karaniwan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman narito ang ilang tips para makaiwas sa sakit ngayong tag-init. Una, uminom ng maraming tubig para makaiwas sa dehydration at mapanatiling cool ang katawan. Pangalawa, iwasan ng sobrang init ng araw pero kung kinakailangan mo naman talagang lumabas at importante ang lakad, magdala ng payong o sombrero pananggalang sa init. Pangatlo, magsuot ng preskong damit. Hanggat maaari, light colors na muna ang isuot dahil nakakabawas ito kahit papaano sa init ng katawan. Pang-apat, magpahinga sa malamig at malilim na lugar, lalo kung nakakaramdam ka na ng hilo o init ng ulo. At pang-lima, kumain ng magagaan at masusustansyang pagkain. Iwas muna sa mamantika at maalat para hindi bumigat ang pakiramdam. Ngayong matindi ang init ng panahon, kasabay din ang pagdami ng mga nagkakasakit. Kaya naman paalala, huwag mo nang idagdag ang sakit ng ulo sa sakit ng puso na nararamdaman mo dahil sa kanya. Mas mabuti nang ingatan ang sarili, umiwas sa init, uminom ng maraming tubig, at higit sa lahat, panatilihin ang kalusugan dahil hindi naman lahat ng sakit, kailangang tiisin. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.